Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Elenita Padernos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Galit na tiningnan ni Ivory si Aaron at sinabing, kung hindi kita asawa, titingnan mo ako ng napaka-inosenteng mga mata kapag sinabi mo ito, papatayin kita ng buhay. Ang Aaron ay mas inosente. Iyan ang katotohanan. Lumingon sa langit ang mapuputing mata ni Ivory. Bagamat nabigla siya sa labanan sa tiyanlong ng Aaron, hindi niya akalain na napakababa ng paglilinang ng Aaron noong panahong iyon. Ito ay hindi lamang sa kanya, kahit na ang sumusuporta sa screen na tumulong kay Han Sanchen na umunlad ay hindi kailanman naramdaman na, pagkatapos ng lahat, kung sino ang nagmamalasakit sa isang taong maaaring magmaneho ng kotse at sumakay ng bisikleta. Ngunit ang Aaron ay isang napakagandang bulaklak. Sa oras na iyon, halos lahat ay sumang-ayon na ang pagtatanim ng Aaron ay dapat na malapit man lang sa kungtong, kaya sa ilang mahiwagang armas, maaari siyang maging natural kapag nakikipaglaban sa mga Panginoon ng kungtong. Kahit na may nag-explore sa kanyang mga nagawa, naramdaman na lang niya na baka ayaw ng lalaking ito na ilabas ang kanyang lakas at sadyang itago ito. Pero saan mo malalaman na totoo? Si Ivory, isang matalinong tao at master ng teritoryo ng kungtong, ay natutuwa pa nga na siya ang kanyang asawa, hindi ang kanyang kaaway. Kung hindi, gusto niya talagang makahanap ng isang basag sa lupa upang mag-drill down. Bukod dito, sa 10,000 hakbang, maaari lamang nating pag-usapan ang kasalukuyang mga nagawa. Wala pang 1 taon si Aaron sa mundo, ngunit nakarating na siya sa banal na lupain. Bagamat ang banal na lupain ay hindi makatuntong sa hanay ng mga eksperto sa mundo, maaari itong ituring na elite sa mga nakababatang henerasyon. Tsaka konting oras pa naman tong lalaking ta. Sa mas mababa sa 1 taon, maaari mong malampasan ang iba sa loob ng mga dekada. Hindi ba ito nagpapasuka ng dugo sa mga tao? Ang pinaka-nakakabaliw ay ang sunod-sunod na hamon ng Aaron, hindi banggitin kung gaano karaming maliliit na antas ang kanyang kulang, ay pinaghihiwalay ng 4 na antas ng Daojing, Shengjing, Ethereal at Kungtong. Nakakamangha para sa iba na umakyat sa isang maliit na antas, at ang malaking antas ay maaaring kunin bilang isang pagpapakita ng buhay. Ang galing niyang tumalon ng 4 na level ng diretso, parang agrabyado. Kung ito ay mali, tinatayang lahat ng tao sa mundo ay kailangang magpakamatay. Ngayon ay nakarating ka na sa banal na lupain, 2 mas mataas kaysa dati. Ayon sa pagkalkula, hindi ka ba isang Panginoon na direktang makakaharap sa 8 tigang na kaharian? Kakaiba ang tingin ni Ivory kay Aaron. Umiling si Han Sanchen, bagaman talagang napabuti ko ang 2 kaharian, ang aking panloob na paghinga ay hindi pa gaanong napabuti. Kung mas mataas ang kaharian, mas maliit ang antas ng agwat, ngunit napakaraming bagay. Kaya napakahirap harapin kasama ng mga dalubhasa sa 8 kaparangan na kaharian, ngunit kung pipiliin ko ang kasamaan, mayroon akong kaunting tiwala. Maging ang kanyang asawa, pagkatapos marinig ang kumpirmasyon ni Aaron, si Ivory, na palaging isang magiliw na babae, ay hindi maiwasang magliwanag ng isang pambansang sumpa sa kanyang puso. Hinahamon ng banal na lupain ang masamang mundo. Ito ay libu-libong milya ang layo. Dahil dito, makakapili talaga siya ng ganito. Kabalintunaan,
Kailangang maniwala ni Ivory na ito ay totoo. Dahil nagtrabaho na siya sa kungtong, parang hindi siya nagbibiro. Ngunit hindi ito bagay upang hamanin at pumatay ng mga masasamang espiritu. Ang dalawang malalaking pamilya, ang tuktok ng bughaw na bundok at ang walang hanggang dagat na lugar, ay pinamumunuan ng tunay na Diyos. Pabayaan na lamang ang tunay na Diyos. Kahit na ang mga matatandang nasa ilalim ng aking kamay ay hindi tulad ko, kaya kong harapin sa kasalukuyan. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, alam ni Ivory na hindi niya naiintindihan ang Aaron. Bagamat nagkunwari siyang napipilitan, ang kanyang inaalala ay talagang isang problema. Tinapik niya ang balikat ni Aaron at seryosong sinabi, "Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo, hayaan mo na. 1 taon na lang. Huwag kang mag-alala. Anyway, hindi ka makakain ng taba sa isang hininga. Take your oras. Anong sabi mo?" Biglang tumingin si Aaron kay Ivory ng kakaiba. Natigilan si Ivory. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng Aaron. Sabi niya, "I want you to take your time. Don't put so much pressure on yourself." Hindi, ito ang susunod na pangungusap. Sumimangot si Aaron. Sabi ko, hindi ka mataba ng 1 beses. Hindi maintindihan ni Ivory ang daan. Biglang ngumisi si Aaron, "Well said, I'm going to be a fat man." Pagkatapos, si Aaron ay diretsyong umupo sa tuwa, sumisigaw, Red-Eye Jade Python, Xiaobai, at Linlong, lahat ng hindi patay ay lumabas sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses, naramdaman ni na Red-Eye Jade Python at Xiaobai ang energy urge sa katawan ni Aaron ng sabay. Nagising sila mula sa pagkakatulog, at pagkatapos ay isa-isang lumitaw sa harap ng Aaron. Matagal nang nagising si Lin, at si Hansani ang unang nakarating. "Masyado kang nahirapan sa pagsunod sa akin, Aaron. Ngayong araw, babayaran kita. Mamaya, ikakabit ko kayong lahat sa akin. Gagamitin ko ang lakas mo para sipsipin ang enerhiya mula sa aking katawan." Kakaibang nagtinginan ang tatlong halimaw, ngunit hindi sila nang ahas na makinig sa utos ni Aaron. Oh, at ang bagay na ito. Aaron tapusin, sa kamay ng isang, dati sa auction bahay upang bumili na itlog din kinuha out, siya kamay sa Linlong, sinabi, sa pamamagitan ng ang paraan, ikaw kapag bumalik sa ina, ang bagay na ito din upang mapisa, gusto ng enerhiya ang sipsip, huwag mong banggitin. Nahihiya si Linlong, lalaki ako. Aba, huwag kang matutulala. Tara na, sinabi ni Aaron, ang buong tao ay direktang ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa husay na estado. Nagkatinginan ang tatlong halimaw at sabay na lumipad pabalik sa katawan ni Aaron. Sa halip na matulog, nagsimula silang sumipsip ng enerhiya sa katawan ni Aaron. Matagal na lumakad si Lin sa huling pagkakataon, nagkamali sa paghawak ng itlog, kahit na ayaw makita ang Aaron ay naayos na, maaari lamang na nag-aatubili na tanggapin ang katotohanan. Nagtataka si Ivory sa gawin ni Aaron. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ginagawa ito ng Aaron. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang balde, hinigop ang marami sa kanila, at pagkatapos ay ipinamahagi ang mga ito sa kanyang kakaibang mga hayop. Ang pamamaraang ito ay talagang mahusay. Araw, at kaya pagkatapos ng 6 na buwan, 3 hayop sa Aaron kaya nakatutuwang pagpapakain, tulad ng isang sanggol, mabaliw at matako meteorite hinihigop ang kanyang enerhiya. Kaninang umaga, umupo ulit si Aaron sa damuhan sa harap ng kanyang bahay gaya ng dati. Pagkatapos, umupo siya sa lupa. Tila magsisimula siyang magnilay gaya ng ginawa niya noong nakaraang 6 na buwan. Matagal nang nakasanayan na ito ni Ivory. Gayunpaman, alam niyang matatapos na ang araw na ito, dahil sinabi ng Aaron kagabi na ang 3 halimaw ay karaniwang puno at hindi maabsorb. Kung tungkol sa itlog, parang kumikinang. Mukhang hindi na ito makakatagal. Sa makatuwid, iniisip ni Ivory na ang araw na ito ay isang normal na araw lamang. Kung iba ang sasabihin natin, maaaring ito na ang huling araw ng nakakabaliw na pagsipsip ng Aaron. Gayunpaman, si Aaron, na nakaupo sa oras na ito, ay hindi ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng kalmado. Sa halip, nagsimula siyang gumamit ng kanyang lakas. Pagkatapos, may kumislap na gintong liwanag sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, isang maliit na gintong liwanag ang direktang lumipad sa kanyang katawan.
Tiningnan ito ni Han Sanchen at nagbigay ng mamantika ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay biglang nag-inject ng enerhiya si Han Sanchen sa maliit na gintong liwanag. Sa araw na iyon, biglang sumikat ang munting gintong liwanag. Halatang nabigla si Ivory sa liwanag. Tinapon ni Han Nayan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maliit na kamay at nagtago sa pagitan ng mga binti ni Ivory. Hindi niya alam ang nangyari. Sa oras na ito, kapag ang liwanag ng maliit na gininto ang liwanag ay nasa tuktok nito, ang isang gintong liwanag ay parang alon sa tubig. Isinasaalang-alang ito bilang sentro, kumakalat ito ng walang kabuluhan, hanggang sa dulo ng mundo ng anti-Buddha. Biglang tumahimik ang buong mundo. Boom! Ang sumunod na segundo, bigla na lang, ang dumadagandong na tunog, ang hindi mabilang na puting hininga, tulad ng hangin at alon, ay biglang lumipad sa gininto ang liwanag na lugar sa harap ng Aaron. Sino ang nagsabing hindi ka maaaring maging isang taong matabang? Aaron sa oras na ito ay tumingin sa harap ng gininto ang liwanag, ang buong tao ay nagpakita ng isang mapagmataas na ngiti. Magiging mataba ako ngayon. Umaasa ako, ang puso ng dragon. Aaron, sampin ka. Tingnan ang aksyon ni Aaron, biglang lumitaw ang boses ni Linlong sa utak. Ang buong dragon ay nabigla ng hindi masabi, talagang hindi nito inaasahan. Aaron talaga, sa oras na ito sa labas ng puso ng dragon, malupit na sapat. Ano ang puso ng pamilya ng dragon? Iyan ay isang baliw na pasusuhin. Ang dragon ay umaasa din sa napakalaking bagay na ito upang sumipsip ng enerhiya, upang gawing mas malakas ang dragon. Kahit sa katawan ni Aaron, tinutulungan din ng puso ng dragon ang Aaron sa ganitong paraan. Gayunpaman, sinong mag-aakala na aalisin ng Aaron ang puso ng dragon at maglalaro ng ganito? Damhin ang maringal na aura mula sa tindahan, at pagkatapos ay mag-drill sa puso ng dragon, ang puso ni Linlong ay labis na nasa sabik. Ang puso ni Aaron ay medyo masaya, ngunit hindi niya sinabi sa ibabaw, dahil hindi siya masaya, naghihintay siya. Maghintay ng boses, maghintay ng tugon. Sa oras na ito, nakita rin ni Ivory sa di kalayuan ang maringal na bahagi ng 10,000 li-aura na nagtatagpo sa kanya. Tulala siya sa puso niya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Aaron. Gayunpaman, sa pagtingin sa sitwasyon ni Aaron, hindi siya nagtanong. Hindi niya tinanong si Aaron kung ano ang gusto niyang gawin. Hanggang sa gabi, bumalik ang Aaron, ngunit ang puso ng mga taong dragon sa labas ay nandoon pa rin, sumisipsip ng aura ng baliw. Nagtanong si Ivory, Aaron, ano ang nakuha mo ngayon, bakit? Hindi nagsalita si Han Sanchen nang nakangiti, ngunit lumabas si Linlong at sumingit, ang asong ito, ngayon ay katumbas ng paglalagay ng mata ko sa harapan, ng sandamakmak na pagkain. To tell you the truth, bagamat mura ang galaw na ito, sobrang hinahangaan ito ni Benlong. Panipi, tautay, natigilan si Ivory, ano ang ibig sabihin nito? Tumawa si Han Sanchen at sinabi sa mahinang boses, hindi nakakatuwa. Kumakain lang ng taba. Maghanda pa ng mga mangkok at chopstick ngayong gabi. Panipi, tumingin si Ivory kay Linlong sa unang pagkakataon, ano? Kakainin din ba niya ang mga ito? Panipi, hindi, may mga bagong bisita. Tumawa si Aaron. Si Ivory ay lubhang kakaiba. Sa aklat ng langit mundo, walang iba maliban sa kanila. Saan maaaring magmula ang mga bagong bisita? Sa oras na ito, may kumatok sa pinto, at pagkatapos ay isang boses ang pumasok. Aaron, lumabas ka para makipag-chat. Nang marinig ang boses na ito, mahiwagang ngumiti si Aaron, tumingin kay Ivory at sinabing, darating siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.